Maraming lalaki ang naniniwala na para mahalin ng babae, kailangan mo ng pera, gwapo kang tingnan, o may mataas kang estado sa buhay. Pero kung totoo yan, bakit may mga lalaking walang pera, hindi gwapo, at walang espesyal na status pero palaging may babae? At bakit may mga lalaking may lahat na pera, itsura, pangalan, pero palaging iniiwan o hindi pinipili? Ang sagot dyan ay hindi makikita sa labas. Makikita mo ito sa isipan. Sa mundo ng dark psychology, may mga lihim na hinahanap ang babae sa isang lalaki, mga bagay na hindi nila sinasabi ng direkta, mga bagay na madalas hindi nila namamalayan, pero malakas ang epekto sa damdamin nila. Ang totoo, ang atraksyon ng babae ay hindi simpleng pisikal o material. Hindi ito tungkol sa kung anong meron ka, kundi sa kung ano ang nararamdaman niya kapag kasama ka. Ito ay emotional, ito ay psychological, at kadalasan tahimik pero malalim. At sa video na ito, ilalantad natin ang mga bagay na gustong-gusto ng babae sa lalaki, mga sikreto na hindi alam ng karamihan ng lalaki. Pero kapag naintindihan mo, magbabago kung paano ka nila tinitingnan, kung paano ka nila nirerespeto, at kung paano sila naaakit sa'yo kahit hindi mo pilitin. Ngayon, linawin muna natin ang isang bagay. Hindi sapat ang basta pagiging mabait. Hindi sapat ang laging available. At hindi sapat ang palaging nagbibigay. Maraming lalaki ang ginagawa ang lahat ng yan. Pero nauuwi pa rin sa pagiging taken for granted. Hindi pinipili, hindi nirerespeto at kadalasan hindi na-attract. Bakit? Dahil ang tunay na attraction ng babae ay hindi nabubuo sa sobrang effort, nabubuo ito sa presensya, sa control, sa emosyon, at sa aura na dala ng isang lalaki kahit wala siyang sinasabi. Ang lalaking may presensya, ramdam kahit tahimik. Ang lalaking may emotional control, hindi natitinag kahit may tensyon. At ang lalaking may aura, hindi naghahabol siya ang hinahanap. At ito ang pangako sa iyo sa video na ito. Hindi lang basta kaalaman, hindi lang pampa-impression. Kung maiintindihan mo ang mga susunod na bagay, magkakaroon ka ng kakaibang advantage sa relasyon, mas malakas na advantage sa attraction, at mas malalim na connection na hindi kayang tapatan ng pera, itsura, sundon o status. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano talaga gumagana ang isipan ng babae. Number 1. Lakas ng kumpiyansa. Unahin natin ang pinakamadalas na hindi naiintindihan ng mga lalaki, ang kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pagiging gwapo. At lalong hindi ito tungkol sa pagiging sikat o kilala. Ang tunay na kumpiyansa ay tungkol sa presensya. Kung paano ka pumasok sa isang kwarto, kung paano ka gumalaw, kung paano ka magsalita kahit walang nakatingin. Isipin mo ito. May isang lalaking mayaman, maganda ang suot, pero halatang kinakabahan. Iwas ang tingin, pilit ang galaw, parang may gustong patunayan. Tapos may isa pang lalaki, simple lang ang suot, tahimik. Pero diretso ang lakad, kalmado ang boses, at hindi natitinag kahit may katahimikan. Sino sa tingin mo ang mas naa-attract ng babae? Hindi yung may pera, kundi yung may kontrol sa sarili. Sa isipan ng babae, ang lalaking kalmado at buo ang loob ay ligtas kasama. Kung kaya niyang kontrolin ang sarili niya, kaya rin niyang kontrolin ang sitwasyon. At sa subconscious ng babae, ang safety ay attraction. Ang sikreto dito, ang totoong kumpiyansa ay tahimik. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan na ikaw ang pinakamagaling. Kapag kaya mong tumahimik ng hindi awkward, tumawa ng hindi naghahanap ng approval, at manindigan kahit hindi ka sinasang-ayunan, doon nagsisimula ang tunay na hatak. Tandaan mo ito, ang pinaka-attractive na lalaki ay hindi yung pinakamalakas magsalita, kundi yung kamramdam ang presensya kahit wala siyang sinasabi. Number 2, kakayahang makinig. Kung may isang kakayahan na sobrang minamaliit ng mga lalaki, ito ay ang pakikinig. Hindi yung pakikinig na tango ka lang ng tango habang nagsasalita siya. Hindi yung naghihintay ka lang ng pagkakataon para sumabat o magbigay ng solusyon. Ang tunay na pakikinig ay isang uri ng validation.
Kapag ang babae ay nakaramdam na pinakikinggan mo siya ng totoo, may nangyayari agad sa emosyon niya. Pakiramdam niya, nakikita siya, naririnig siya, at higit sa lahat, naiintindihan siya. Isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, puro sarili ang kwento, laging bida. Hindi man lang napapansin ang maliliit na detalye na sinasabi ng babae. Yung pangalawa, tahimik lang ay. Pero naaalala niya ang paboritong kape ng babae, ang simpleng reklamo nito sa trabaho, o ang kwentong minsan lang nabanggit. Sino sa tingin mo ang mas tatatak sa puso niya? Sa psychology, tinatawag ito na emotional mirror. Kapag naramdaman ng babae na may taong sumasalamin sa damdamin niya, nagiging mas bukas siya, mas nagiging vulnerable at mas mabilis na nabubuo ang emotional attachment. At kapag may attachment na, kusang sumusunod ang tiwala. Kaya tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging madaldal para maging attractive. Kuminsan, sapat na ang marunong kang makinig dahil ang lalaking tunay na nakikinig ay lalaking mahirap palitan. Number 3, sense of humor. Maraming lalaki ang nagkakamali kapag narinig nila ang salitang sense of humor. Akala nila kailangan maging komedyante, kailangan laging may joke, kailangan palaging nagpapatawa. Pero sa totoo lang, hindi yan ang hinahanap ng babae. Ang tunay na sense of humor ay isang emotional shortcut, isang paraan para gawing magaan ang pakiramdam niya kahit sa gitna ng awkward, tahimik o tensyonadong sitwasyon. Isipin mo ang isang date na biglang natahimik. May awkward na sandali. Maraming lalaki ang kakabahan, magpapanik o pipilit magsalita. Pero ang lalaking may sense of humor, ngingiti lang at sasabihing, okay ito parang dramatic pause sa pelikula. Biglang gumagaan ang hangin, biglang nawawala ang tensyon. Sa psychology, tinatawag ito na emotional reframing. Ibig sabihin, kaya mong baguhin ang emosyon ng isang sitwasyon mula sa kaba papunta sa comfort. At kapag ikaw ang lalaking nagdadala ng ganitong energy, ang babae ay kusang magre-relax sa presensya mo. Mas nagiging komportable siya, mas nagiging totoo. Hindi mo kailangang magpatawa ng malakas. Minsan, sapat na ang tamang biro sa tamang ang oras yung hindi pilit, yung totoo. At kapag ang babae ay paulit-ulit na nakakaramdam ng gaan at saya kapag kasama ka, nagkakaroon siya ng positive association sa'yo. Sa isip niya, masarap siyang kasama. At tandaan mo ito, ang lalaking nagpapagaan ng mundo ng babae ay lalaking hindi madaling makalimutan. Number 4, kakayahang magdesisyon. Isa sa mga tahimik pero malalakas na senyales ng attraction ay ang kakayahang magdesisyon. Maraming lalaki ang akala nila pagiging mabait ang sobrang tanong ng tanong. Saan mo gustong kumain? Ano gusto mong gawin? Ikaw bahala. Pero kapag palagi na lang ganito, ang dating nito sa babae ay kawalan ng direksyon. Ang babaeng naa-attract ay hindi naghahanap ng diktador. Ang hinahanap niya ay leader. At ito ang ideal na dynamic. Nakikinig ka sa kanya pero ikaw ang gumagawa ng final decision. Halimbawa, imbes na tanungin mo siya ng paulit-ulit, sasabihin mo, naalala mo yung cafe na nabanggit mo dati? Doon tayo. Magugustuhan mo yon. Sa psychology, tinatawag ito na decision-making dominance. Kapag ang babae ay nakakakita ng lalaking kayang pumili at manindigan, may kusang nabubuong pakiramdam ng kaligtasan sa loob niya. Sa isip niya, kung kaya niyang magdesisyon sa maliliit na bagay, kaya rin niyang pangunahan ang mas malalaki. At doon pumapasok ang tiwala sa leadership. Hindi ito tungkol sa pagkokontrol sa babae. Ito ay tungkol sa pagpapakita na kaya mong akuin ang responsibilidad ng direksyon. Tandaan mo ito, ang lalaking marunong magdesisyon ay lalaking hindi nagpapabigat sa isip ng babae. Siya ang nagbibigay ng direksyon at ang direksyon ay isa sa pinakamalakas na anyo ng atraksyon. Number 5, emotional stability. Isa sa mga pinaka-underrated na katangian ng isang lalaki ay ang emotional stability. Sa totoo lang, hindi na-a-attack ang babae sa lalaking laging galit, laging may drama, o sobrang pabago-bago ng emosyon.
ang kalmado ay attractive. Isipin mo ang dalawang lalaki, yung una konting aberya lang galit agad. Traffic, late reply, maliit na hindi pagkakaintindihan, sumasabog na. Yung pangalawa, may problema rin. Pero kalmado, hindi padalos-dalos magsalita, marunong maghintay ng tamang oras. Sino sa tingin mo ang mas gugustuhin ng babae? Sa psychology, tinatawag ito na emotional grounding. Kapag ang isang lalaki ay kayang manatiling kalmado kahit magulo ang paligid, nagiging anchor siya ng babae. Sa isip niya, kung ganito siya sa maliliit na bagay, sigurado akong maaasahan siya sa mas malalaki. At dito nabubuo ang safe space. Hindi kanya kailangan takbuhan, hindi kanya kailangang bantayan. Hindi ibig sabihin nito na wala kang emosyon. Ang ibig sabihin nito, hindi ka kontrolado ng emosyon mo. Kapag may tension at pinili mong huminga muna bago magsalita, kapag may away at pinili mong ayusin kaysa manakit, yan ang maturity na tahimik pero malakas ang hatak. Tandaan mo ito, ang lalaking kalmado sa gitna ng gulo ay lalaking hindi madaling mapalitan. Number 6, ambisyon at direksyon. Isa sa mga bagay na bihirang sabihin ng babae ng direkta pero palaging hinahanap niya ay ang ambisyon at direksyon ng isang lalaki. Hindi ito tungkol sa laki ng pangarap. Hindi rin ito tungkol sa milyon o pagiging sikat. Ang mahalaga ay may ginagalawan ka. Ang lalaking walang direksyon, yung bahala na bukas, yung walang malinaw na plano ay mahirap pagkatiwalaan. Pero ang lalaking may direksyon kahit nagsisimula pa lang ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Sa psychology, tinatawag ito na future orientation. Kapag ang babae ay nakakakita ng lalaking may malinaw na patutunguhan, automatic niyang naiisip ang tanong na, may future ba ako dito? At kapag ang sagot ay oo, mas lumalalim ang respeto at atraksyon. Halimbawa, kapag nagkukwento ka tungkol sa trabaho, negosyo o goals mo at ramdam ang focus at passion mo, hindi lang siya nakikinig, nai-imagine niya ang sarili niya na kasama ka sa journey. Hindi ito tungkol sa yabang. Ito ay tungkol sa consistency. Araw-araw may ginagawa ka kahit maliit na napapunta sa gusto mong marating. Tandaan mo ito, ang lalaking may direksyon ay lalaking may dalang kinabukasan. At kapag nakikita ng babae ang sarili niya sa future mo, hindi na lang attraction ang nararamdaman niya, nagiging commitment. Number 7, kakayahang magbigay ng seguridad. Maraming lalaki ang akala nila ang seguridad ay pera. Mas maraming pera, mas secure daw ang babae. Pero sa totoo lang, hindi pera ang hinahanap ng babae, presence ang hinahanap niya. May 3 uri ng seguridad na mahalaga sa isang babae: physical, emotional, at psychological. Physical yung ramdam niyang may kasama siya na handang umaksyon kapag may panganib. Hindi siga, hindi palaban. Kalmado pero handa. Emotional yung lalaki na hindi siya iiwan kapag mahirap ang sitwasyon. Hindi nawawala kapag umiiyak siya. Hindi natatakot sa emosyon niya. At psychological yung pakiramdam na ligtas siyang maging totoo, na hindi siya huhusgahan, na hindi siya iiwan kapag nakita mo ang mahina niyang side. Sa psychology, tinatawag ito na safety anchor. Kapag ang babae ay nakakaramdam ng seguridad sa isang lalaki, kusang nagbubukas ang loob niya, nagiging vulnerable siya. At kapag may vulnerability na, doon nagsisimula ang mas malalim na attachment. Halimbawa, kapag stressed siya at imbes na sabayan mo ang inis niya, kalmado ka lang at sasabihing, okay lang, andito lang ako. O sa isip niya, ligtas ako dito. At tandaan mo ito, ang lalaking nagbibigay ng seguridad ay hindi lang kasama siya ang pinupuntahan. At kapag ikaw ang lugar kung saan siya nakakaramdam ng ligtas, mahuhulog siya. Hindi biglaan, pero malalim. Number 8, pagiging mysterious. Isa sa mga pinakamabisang paraan para manatili ka sa isip ng babae ay ang pagiging mysterious. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Sa unang pagkikita pa lang, ibinubuhos na agad ang buong kwento ng buhay nila, trabaho, problema, plano, lahat. At kapag wala ka nang itinatago, wala na ring hahabulin ng isip ng babae. Sa totoo lang, ang oversharing ay pumapatay ng intrigue. Ang sikreto ay hindi ang pagiging cold,
kundi ang hindi agad inilalabas ang lahat. Sa psychology, tinatawag itong information gap. Kapag may kulang na impormasyon, natural na gustong punan ng isip ng tao. Halimbawa, kapag tinanong ka niya tungkol sa isang karanasan, pwede mong sabihing, maraming nangyari doon, pero baka ikwento ko sa'yo next time. Bigla siyang mapapaisip. May susunod pa. May gusto siyang malaman. Sa psychology, ang epekto nito ay tinatawag na psychological investment. Habang mas iniisip ka ng babae, mas nag-i-invest siya ng oras, atensyon at emosyon. At kapag invested na siya, mas lalalim ang connection. Tandaan mo ito, hindi lahat ng sagot kailangang ibigay agad. Minsan, ang pinakanakakaakit ay hindi ang sinasabi mo kundi ang mga tanong na naiwan sa isip niya dahil sa'yo. Number 9, masayahing aura sa buhay. Hindi lang sa sinasabi na susukat ang atraksyon na mas madalas, nasa energy ng isang lalaki. Pwede kang tama ang mga salita, pero kung puro reklamo, puro bigat, at puro problema ang dala mo, nakakapagod kang kasama. Ang babae ay natural na hinahatak ng lalaking may masayang aura sa buhay. Hindi dahil perpekto ang buhay niya, kundi dahil marunong siyang humarap sa buhay ng may gaan. Hindi reklamo-driven, hindi biktima ng sitwasyon. May positive outlook kahit may pinagdadaanan. Sa psychology, tinatawag ito na emotional contagion. Kung ano ang emosyon mo, nahahawa ang taong nasa paligid mo. Kapag ikaw ay kalmado at masaya, gumagaan ang pakiramdam niya kapag kasama ka. Kapag tumatawa ka sa maliliit na bagay, natututo rin siyang huminga at mag-relax. At dito nagiging delikado dahil hinahanap na niya ang presensya mo. Hindi dahil sa salita mo, kundi dahil sa pakiramdam kapag kasama ka. Sa isip niya, bakit ang gaan kapag andito siya? At kapag ikaw ang nagiging takbuhan niya kapag gusto niyang gumaan ang loob, doon nagsisimula ang addiction sa feeling. Tandaan mo ito, ang lalaking may masayang aura ay hindi lang kasama siya ang pahinga. At ang pahinga ay bihirang bitawan. Number 10, malasakit sa maliliit na bagay. Maraming lalaki ang naniniwala na ang pagmamahal ay nasusukat sa malalaking effort, malalaking regalo, grand gestures, mga bagay na pang-post sa social media. Pero sa totoo lang, ang babae ay mas nahuhulog sa maliliit pero consistent na kilos. Hindi mamahaling regalo ang hinahanap kundi malasakit. Isang simpleng, nakauwi ka na ba? Magpahinga ka muna. O, kumain ka na? Sa psychology, tinatawag ito na micro-affection. Mga maliliit na kilos na paulit-ulit na nagsisilbing emotional proof. Hindi mo kailangang sabihin na mahal mo siya araw-araw. O nararamdaman niya iyon sa consistency mo. Kapag nandoon ka sa maliliit na moments, kapag pagod siya, kapag tahimik siya, kapag wala siyang hinihingi, doon na nabubuo ang tiwala. At kapag may tiwala na, hindi na niya kailangan magduda. Hindi na niya kailangan magbantay. Tandaan mo ito. Ang lalaking may malasakit sa maliliit na bagay ay lalaking hindi madaling palitan dahil ang consistency ay mas bihira kaysa effort. Number 11, pagiging mapagkakatiwalaan. Isa sa pinakamalakas na katangian ng isang lalaki ay ang pagiging mapagkakatiwalaan. Hindi ito nasusukat sa dami ng sinasabi mo, hindi sa dami ng pangako, kundi sa pagtupad. Maraming lalaki ang magaling magsalita. Gagawin ko to. Andyan ako. Ako na bahala. Pero kapag dumating na ang oras, wala. At doon unti-unting namamatay ang tiwala. Ang tunay na attractive na lalaki ay yung kapag nagsalita may kasunod na gawa. Hindi kailangan ng paliwanag. Hindi kailangan ng drama. Sa psychology, tinatawag ito na trust anchor. Kapag alam ng babae na tugma ang salita at kilos mo, nagiging matibay ang pundasyon ng relasyon. Sa isip niya, kung sinabi niya, mangyayari. At kapag nandoon na ang tiwala, kusang sumusunod ang loyalty. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil ligtas siyang manatili. Doon din lumalalim ang commitment dahil hindi siya nangangapa, hindi siya nag-aalinlangan. Tandaan mo ito, ang lalaking mapagkakatiwalaan ay hindi kailangang patunayan ang sarili araw-araw dahil minsan pa lang siyang tumupad habang buhay na siyang pinaniwalaan. Number 12, pagiging totoo at authentic.
Sa dulo ng lahat, may isang katangian na hindi kailanman naluluma ang pagiging totoo. Maraming lalaki ang nagsusuot ng maskara. Nagpapanggap na laging malakas, laging okay, laging walang takot. Pero ang peke, hindi tumatagal. Ang tunay na attraction ay nanggagaling sa authenticity. Hindi sa pagpe-perform, kundi sa pagiging ikaw. Hindi mo kailangang itago ang lakas mo. At hindi mo rin kailangang ikahiya ang kahinaan mo. Ang tamang balance ng strength at vulnerability ang nagbibigay ng lalim sa isang lalaki. Sa psychology, tinatawag ito na authentic presence. Kapag nararamdaman ng babae na totoo ka, ay hindi ka naglalaro ng papel, hindi ka nagmamask, kusang nagre-relax ang loob niya. Hindi siya kailangang magbantay, hindi niya kailangang mag-impress. At doon, nagsisimula ang real connection. Hindi scripted, hindi pilit, totoo. At kapag totoo ang connection, mas nagiging natural ang attraction. Tandaan mo ito, ang lalaking tunay ay hindi perpekto, pero siya ang pinakamasarap kasama. Dahil kapag ikaw ay totoo, binibigyan mo rin siya ng pahintulot na maging totoo. At doon, nagiging totoo ang lahat. Sa huli, linawin natin ang isang bagay. Ang attraction ay hindi itsura, hindi pera, at lalong hindi pagpapanggap. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa suot niya, kundi sa kung paano niya hinahawakan ang sarili niya. Emotional mastery, kaya mong kontrolin ng emosyon mo, hindi ka alipin ng galit, takot, o insecurities. Consistency, hindi ka pabago-bago. Kung sino ka ngayon, siya ka rin bukas. At authenticity, wala kang maskara. Hindi ka nagpe-perform ikaw lang buo at totoo. Dahil ang babaeng tunay na nahuhulog ay hindi sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung ano ang nararamdaman niya kapag kasama ka. Kung kalmado siya sa tabi mo, kung ligtas siya, kung nakikita niya ang sarili niya sa future mo, doon nagsisimula ang tunay na attachment. Kaya tandaan mo ito, ang lalaking marunong makinig, kalmado, may direksyon, at totoo, ay lalaking hindi madaling makalimutan